Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? At ang negosyo ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan. Nag-DPWH kami. Ayan. DPWH kami. Ayan. Okay. Paano yan? Yes. Paano kayo nakapasok doon? Pinatutsadahan ni Pasig City Mayor Vico Soto, ang dalawang batikang mamahayag na nakapanayam ang naging katunggalin niya noong nakarang halala na si Sara Vizcaya. Ang sabi ni Soto, may nangyaring paglabag sa Code of Ethics, bagay na sinagot naman ng kampo ni Corina Sanchez Rojas at ni Julius Babao. Sa isang Facebook post nitong Huwebes, binalikan ni Pasig City Mayor Vico Soto ang dalawang panayam sa kanyang dating katunggali sa pagkaalkalding si Sara Vizcaya at kanyang asawang si Pacifico Curly Vizcaya II. Bagaman wala siyang tinukoy na pangalan, kasama sa post ni Soto ang screenshot ng interviews sa mga Vizcaya ng mga batikang mamamahayag na sina Julius Babao at Corina Sanchez Rojas. Tanong ni Soto, bago tinanggap ang alok para mag-interview ng contractor na pumapasok sa politika, hindi ba naisip ng mga kilalang journalist kung bakit handa umano silang bigyan ng 10 milyong piso para lang sa panayam? Sinabi rin ni Soto na hindi eksaktong halaga ang 10 milyon, kamakailan lang ay inilabas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang top 15 contractors na may pinakamaraming flood control projects. Ikalawa sa listahan ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na pagmamay-ari ni Sara Vizcaya. Dagdag ni Soto, maaaring walang ginawang iligal ang mga mamamahayag, pero dapat itong ituring na kahiya-hiya at labag sa Code of Ethics. Bagaman pwede umanong magtago sa gray area na hindi ito journalism kundi lifestyle at kailangan ng sponsor, iginiit ng alkalde na nakilala sila bilang broadcast journalists o news personalities. Puhunan ng kanilang reputasyon at kredibilidad, at sa ganitong sitwasyon, ang reputasyon at kredibilidad na ito ang pinahihiram umano sa mga corrupt kapalit ng pera. Paalala ni Soto, sistemik ang katiwalian at pinapasok nito ang lahat ng sektor ng lipunan, hindi lang ang pamahalaan, nanawagan siyang magtulungan para labanan ito. Tumanggi munang magbigay ng karagdagang pahayag si Mayor Soto. Sa liham kay Soto na ipinadala sa ABS-CBN News at inilabas sa Rated Corina Facebook page, nanindigan ang mga producer ng shows ni Sanchez Rojas na hindi totoong may ibinayad na 10 na milyong piso para sa panayam. Ang mga malisyosong pahayag na sinisira ang reputasyon ng kanilang mga palabas o ni Sanchez Rojas ay maituturing umanong cyber libel. Tiniyak ng producers na sumusunod sa mahigpit na panuntunan ng mga himpilan ng kanilang content. Paliwanag pa nila, sa kaso ng mag-asawang Vizcaya, pinag-uusapan sila. Kaya ang kanilang rags to riches life story ay kwentong sila ang dapat umanong magbahagi at inere umanong ng walang dagdag o bawas. Sinabi rin sa liham na ginawa ang panayam bago ang campaign period para sa halalan 2025. At kung may kasinungalingan sa sinabi ng mga Vizcaya, nasa nag-aakusa na umanong natukuyin ito. Handa umanong sumagot ang mga producer kung mayroong tanong si Soto. Sa kanya namang pahayag sa PEP, pinabulaanan ni Babao na may 10 milyong pisong ibinigay para sa panayam. Na ang layunin lang umano ay ma-inspire ang mga tao sa kwento ng mga Vizcaya. Nilinaw ni Babao na ang naturang panayam ay para sa isang lifestyle feature sa kanyang YouTube channel na tampok ang mga kwento ng tagumpay. Dagdag niya, walang binanggit ang mga Vizcaya na papasukin nila ang politika nang mangyari ang panayam. At hindi pa umano lumalabas ang mga isyu tungkol sa kanilang mga proyekto sa pamahalaan. Wala pa rin pahayag ang mga Vizcaya sa isyu, may paalala naman si University of the Philippines Journalism Professor Danilo Araw sa tungkulin ng mga mamamahayag. We should distinguish between advertisements, paid advertisements, and segments. You cannot say that 1 minute I am a personality who can, let's say, endorse certain products. I can be a product endorser 1 minute and the next minute I will be a journalist. Dagdag ni Araw. Kredibilidad ang dapat basihan sa pagpili ng isang source. Ano yung naging parang gateway para gumanda ang buhay ninyo? At ang negosyo ninyo? Nung nag-DPWH kami. Ayan, okay. Paano yan? Paano kayo nakapasok doon?